Paano kung ang simbahan na buong puso mong pinaniniwalaan, ang lugar na inaakala mong ligtas para sa iyong kaluluwa ay hindi pala tunay na ayon sa Biblia? Paano kung sa likod ng magagandang salita, banal na awit at talatang binibigkas ay may mga aral na dahan-dahang lumalayo sa katotohanang itinuro ng Diyos? Ito ang tanong na bihirang itanong ng marami dahil masakit, nakakatakot at kayang yumanig sa matagal ng paniniwala. Sa Pilipinas, kilala tayo bilang isang bansang relihiyoso. Halos bawat kanto ay may simbahan, kapilya o samahan na nagsasabing sila ay naglilingkod sa Diyos. Marami ang masipag sumamba, tapat magbigay at handang ipagtanggol ang kanilang kinabibilangang pananampalataya. Ngunit sa kabila nito, kakaunti lamang ang talagang nagsusuri ng mga aral gamit mismo ang salita ng Diyos. Mas pinipili ng marami ang sumunod kaysa magtanong, makinig kaysa magsaliksik at maniwala kaysa magpatunay. Narito ang isang mahalagang babala na hindi dapat balewalain. Hindi lahat ng simbahan na gumagamit ng Biblia ay tunay na sumusunod sa Biblia. Hindi sapat na may hawak na banal na aklat, hindi sapat na bumibigkas ng talata at hindi sapat na banggitin ang pangalan ng Diyos. Ang tunay na tanong ay ito, ang itinuturo ba nila ay buo, tapat at ayon sa kabuuang mensahe ng kasulatan o pinipili lamang ang mga bahaging pabor sa kanilang sariling layunin? Ang layunin ng video na ito ay hindi manira ng pananampalataya at hindi rin umatake ng personal. Ang layunin nito ay magbigay liwanag sa gitna ng kalituhan, magmulat ng mata sa gitna ng panlilinlang at hikayatin ang bawat isa na suriin kung ang kanilang sinasampalatayanan ay nakatayo sa katotohanan o sa tradisyong matagal nang hindi kinukwestiyon. Sapagkat sa usapin ng kaluluwa, ang pagiging tahimik ay maaaring maging kapahamakan at ang katotohanan, kahit masakit, ay siyang magpapalaya. Bago tayo magpatuloy, mahalagang malinaw muna ang isang bagay. Ang magiging pamantayan sa pagtalakay na ito ay hindi tradisyon, hindi dami ng miyembro, hindi emosyonal na karanasan at lalong hindi ang karisma o kapangyarihan ng isang leader. Ang tanging magiging sukatan ay ang Biblia. Hindi opinyon ng tao, hindi kwento ng himala at hindi personal na patotoo ang magpapasya kung ang isang aral ay tama o mali, kundi ang mismong salita ng Diyos na nananatiling hindi nagbabago kahit magpalit ang panahon. Maraming paniniwala ang naitatag dahil ito ang nakasanayan, ito ang itinuro ng magulang o ito ang matagal nang ipinaglalaban ng isang grupo. Ngunit ang katotohanan ay hindi nasusukat sa tagal o dami ng sumusunod. Ang karanasan, gaano man ito katindi o kaemosyonal, ay maaaring magkamali. Ang leader, gaano man siya katalino o kahusay magsalita, ay tao pa rin na maaaring maligaw. Kaya't kung ang isang aral ay taliwas sa Biblia, gaano man ito kaganda pakinggan, ito ay dapat kuwestiyonin. May malinaw na paalala ang kasulatan. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na banal at hindi lahat ng nagsasabing sila'y mula sa Diyos ay talagang isinugo niya. May mga aral na tila liwanag sa unang tingin, ngunit sa huli ay nagdadala ng kadiliman. Kaya't ang pagsusuri ay hindi kawalan ng pananampalataya, ito ay tanda ng tunay na pananampalataya. Sa pagpapatuloy ng video na ito, hinihikayat ang bawat manonood na makinig ng may bukas na isipan at pusong handang tumanggap ng katotohanan. Hindi para ipagtanggol agad ang sariling paniniwala, kundi para suriin kung ito ba ay tunay na nakaugat sa salita ng Diyos. Sapagkat ang layunin ay hindi ang manalo sa argumento, kundi ang mapalapit sa katotohanang nagbibigay buhay. Number 1, simbahang itinatag sa bagong revelasyon. May mga simbahan na nagsimula hindi dahil sa malinaw na aral ng kasulatan, kundi dahil sa tinatawag nilang bagong revelasyon. Ang pundasyon ng ganitong simbahan ay nakabatay sa mga panaginip, tinig, pangitain o di umano'y lihim na pahayag na tanging ang leader lamang ang nakarinig o nakaranas. Ang mga karanasang ito ang nagiging pinanggagalingan ng kanilang mga aral sa halip na ang hayag
at nasusulat na salita ng Diyos. Sa ganitong sistema, ang personal na revelasyon ng leader ay itinuturing na mas mataas kaysa Biblia. Kapag may salungatan sa pagitan ng kasulatan at ng sinasabing pahayag, ang Biblia ang binabaluktot o isinasantabi upang umayon sa karanasan ng tao. Ang mga miyembro ay hinihikayat na maniwala, hindi dahil ito ay malinaw na nakasulat, kundi dahil ipinahayag daw ito sa kanilang pinuno. Dahil dito, nawawala ang pagsusuri at napapalitan ito ng bulag na pagtitiwala. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito ayon sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay sapat at ganap. Hindi ito nangangailangan ng dagdag na lihim na kaalaman upang maging totoo at hindi ito kailangang palitan ng bagong pahayag upang manatiling makapangyarihan. Ang tunay na revelasyon ng Diyos ay ibinigay na sa kasulatan. Kapag ang isang simbahan ay itinayo sa bagong revelasyon na itinataas kaysa Biblia, ito ay isang malinaw na babala ng paglihis mula sa katotohanan na dapat sanang magdala ng liwanag, hindi ng panlilinlang. Number 2, simbahang sumasamba sa tao, imbes na kay Kristo. May mga simbahan na sa panlabas ay nagsasabing si Kristo ang kanilang sinasamba, ngunit sa mas malalim na pagtingin, malinaw na ang tunay na sentro ay hindi na ang Panginoon kundi ang isang tao. Sa ganitong uri ng simbahan, labis na itinataas ang pastor ang sugo o ang tinatawag na hinirang. Ang pangalan, karisma at salita ng leader ay itinuturing na higit sa lahat at ang kanyang presensya ay nagiging mas mahalaga kaysa sa mismong mensahe ng Biblia. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan nito ay ang pagbabawal sa pagkwestiyon sa leader. Ang sino mang magtanong o magsaliksik ay tinuturing na lumalaban o kulang sa pananampalataya. Ang pagsusuri ay pinipigil at ang pagtatanong ay nagiging kasalanan. Sa halip na gabayan ang mga miyembro na suriin ang aral ayon sa salita ng Diyos, itinuturo silang maniwala ng walang alinlangan sa leader. Ito ang panganib ng kulto sa personalidad. Kapag ang isang tao ay inilagay sa posisyong nararapat lamang kay Kristo, nagiging bulag ang mga tagasunod sa pagkakamali o paglihis ng leader. Ang pagsamba ay nalilihis at ang pananampalataya ay nakasandal sa tao, hindi sa Diyos. Kapag bumagsak ang leader, marami ang nadadamay at ang tunay na layunin ng pananampalataya, ang pagsunod kay Kristo, ay naiiwan. Number 3, simbahang binabago ang aral para umayon sa tao. May mga simbahan na pinipiling baguhin ang aral upang maging kaaya-aya at madaling tanggapin ng tao. Sa halip na ihayag ang buong katotohanan ng Biblia, inaalis nila ang mga bahagi na hindi komportable pakinggan. Ang usapin ng kasalanan ay bihirang banggitin. Ang panawagan sa pagsisisi ay pinapalambot. At ang aral tungkol sa kabanalan ay halos hindi na marinig. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay umuayon sa kagustuhan at pangangailangan ng tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Ang nangingibabaw na tema sa ganitong simbahan ay pagpapala, yaman at tagumpay. Ang pananampalataya ay ipinapakita bilang daan upang makamtan ng ginhawa, kasaganahan at tagumpay sa buhay. Ang Diyos ay inilalarawan na parang tagapagbigay lamang ng mga hiling at ang pagsunod ay nauugnay sa material na gantimpala. Ang mga miyembro ay natututo na ang pananampalataya ay sukatan lamang ng kung gaano karaming biyaya ang kanilang matatanggap. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang ebanghelyo ay hindi para lamang sa kaginhawaan ng tao. Ito ay mensahe ng pagbabago ng puso, ng pagtalikod sa kasalanan at ng pagsunod kahit may kasamang sakripisyo. Ang tunay na layunin ng pananampalataya ay hindi material na tagumpay kundi kaligtasan at kabanalan. Kapag ang simbahan ay patuloy na iniiwasan ang ganitong katotohanan, nagiging panlilin lang ito, nagtatago ng mahahalagang aral at nagdudulot ng maling pag-unawa sa tunay na diwa ng ebanghelyo. Number 4, simbahang ginagawang negosyo ang pananampalataya.
May mga simbahan na ang pananampalataya ay nagiging kalakal at ang mga miyembro ay tinuturuan na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay may kapalit na material o panlabas na gantimpala. Ang donasyon ay hindi lamang handog kundi ginagawang instrumento upang pilitin o manipulahin ang tao. Madalas ipaliwanag na kapag nagbigay ka ng mas marami ring pagpapala ang matatanggap mo, masagana, matagumpay at ligtas sa kahirapan o karamdaman. Ang ideya ng biyaya ay nauugnay sa halaga ng pera, hindi sa pusong tapat at tunay na pananampalataya. Sa ganitong sistema, ang mensahe ng simbahan ay nauuwi sa pagpapalitan, pera para sa pagpapala, kabutihan para sa gantimpala. Ang diwa ng pagbibigay bilang handog sa Diyos ay nawawala at ang pananampalataya ay nagiging negosyo, hindi relasyon. Ang mga miyembro ay natututo na sukatin ang halaga ng kanilang pananampalataya sa material na benepisyo na maaaring makuha at ang tunay na diwa ng pagsunod ay natatabunan ng pansariling interes. Ngunit ang pangunahing problema ay malinaw. Ang kaligtasan ay hindi nabibili at ang biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki ng donasyon. Ang paniniwalang maaari itong gawin ay nagdudulot ng maling pag-unawa sa Ebanghelyo at nagtatayo ng ilusyon ng espiritualidad na nakabase sa pera. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi komersyo. Ito ay sakripisyo, pananampalataya at tapat na pagsunod na walang sukat na panlabas na gantimpala. Ang simbahan na ginagawang negosyo, ang pananampalataya ay hindi nagdadala ng kaligtasan kundi nagtataguyod ng panlilinlang. Number 5. Simbahang tumatanggi sa buong katotohanan ng Biblia. May mga simbahan na pinipiling kunin lamang ang mga bahagi ng Biblia na madaling tanggapin o kaaya-aya sa pandinig ng tao. Pinipili nila ang mga talata na pabor sa kanilang layunin, iniingatan ang imahe ng lider o nagtataguyod ng kaginhawaan ng miyembro. Samantalang ang mahihirap, mahigpit at minsang hindi komportabling aral tulad ng panawagan sa pagsisisi, pagpapakumbaba at kabanalan ay madalas iniwasan o hindi pinapansin. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay nagiging limitadong bersyon ng Ebanghelyo. Ang mga miyembro ay nakikinig sa kalahating katotohanan na mukhang magaan at kaaya-aya, ngunit nawawala ang kabuuan ng mensahe ng Diyos. Unti-unti, ang pananampalataya ay napupuno ng panlilinlang. Ang mga aral ay nagiging pinipilian at ang katotohanan ay nagiging opsyonal. Ang resulta ay malinaw, kalahating katotohanan ngunit buong panlilinlang. Ang mga aral na ito ay nagtataguyod ng ilusyon ng kabanalan, ngunit sa ilalim nito maraming tao ang naliligaw at nananatiling bulag sa tunay na kalooban ng Diyos. Ang isang simbahan na tumatanggi sa buong katotohanan ng Biblia ay hindi nagtataguyod ng kaligtasan, kundi ng pagkakontento sa panlabas na anyo ng pananampalataya, habang ang puso at kaluluwa ay hindi tunay na nagbabago. Number 6. Simbahang may ibang Jesus at ibang ebanghelyo. May mga simbahan na sa unang tingin ay sumusunod kay Kristo, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, makikita na ang larawan ng Jesus na kanilang sinasamba ay hindi tumutugma sa Biblia. Sa halip, si Jesus ay ginagawang isang nilalang lamang, isang tagasunod ng lider, o isang instrumento upang patunayan ang sinasabi ng tao. Ang tunay na katauhan at misyon ni Kristo ay pinapalitan ng interpretasyon na umaayon sa kapakinabangan ng simbahan o ng lider nito. Kasama nito ang pagbabago sa ebanghelyo mismo. May dagdag o may binawa sa mensahe ng kaligtasan. Ang kasalanan, krus at pagbabagong hatid ng pananampalataya ay maaaring i-minimize, palitan o ipaliwanag sa paraang naiiba sa orihinal. Ang resulta, ang mensahe na dapat magligtas at magbigay lakas ay nagiging pinipiling bersyon lamang at ang kaligtasan ay nagiging nakadepende sa kung paano ito ipinaliwanag ng tao, hindi ayon sa salita ng Diyos. Ito ang babala. Hindi lahat ng Jesus na itinuturo ng ilang simbahan ay ang Jesus ng Biblia.
Ang pangalan, larawan at misyon ay maaaring magkapareho sa salita, ngunit ang esensya ay nagbago. Ang sinumang sumusunod sa ganitong imahe ay maaaring maligaw, at ang pananampalataya ay nagiging batay sa tao, hindi sa Diyos. Ang tunay na pagsunod ay nagsisimula lamang kapag si Jesus, na turo ng Biblia, ang Kristo ng krus at kaligtasan, ang sentro ng ating pananampalataya. Number 7, simbahang umaasa sa ritual, hindi sa tunay na pananampalataya. May mga simbahan na ang diin ay nasa ritual, tradisyon o seremonya kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Ang kaligtasan ay itinuturing na nakukuha sa pagsunod sa mga gawain, pagdalo sa mga seremonya o pagsasagawa ng mga ritual imbes na sa pananampalataya kay Kristo. Ang resulta, maraming miyembro ang nananatiling parehong tao sa kalooban, walang personal na pagbabago at umaasa na ang kanilang mga gawa ay magsusustento ng kanilang kaligtasan. Ngunit malinaw ang itinuturo ng Biblia, ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabago ng buhay. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi lamang nakikita sa panlabas na kilos, kundi sa puso na nagbabalik loob, sa isip na sumusunod at sa buhay na naglalabas ng bunga ng kabanalan, pagmamahal at katuwiran. Ang ritual na walang puso ay walang bisa. Ang tradisyong walang pagbabago ay walang kahulugan. Kapag ang isang simbahan ay umaasa lamang sa ritual at seremonya, hindi ito nagdadala ng tunay na buhay, kundi panlabas na anyo lamang ng relihiyon. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa gawa o ritual, kundi sa tapat na pananampalataya at pusong nabago na siyang turo ng Biblia at ipinapakita sa bawat hakbang ng tunay na pagsunod kay Kristo. Bakit marami ang nalilinlang? Maraming Pilipino ang nalilinlang sa pananampalataya dahil sa ilang malinaw na dahilan. Una, may kakulangan sa pagbabasa at pagsusuri ng Biblia. Marami ang umaasa lamang sa kung ano ang itinuro sa kanila o sa kung ano ang sinasabi ng leader at hindi nila personal na sinusuri ang aral ayon sa salita ng Diyos. Dahil dito, ang maling aral ay madaling tanggapin at mahirap mapansin. Ikalawa, takot ang iba na magtanong o magsuri. Sa ilang simbahan, ang pagtatanong ay itinuturing na kawalan ng pananampalataya at ang pag-usisa ay itinuturing na paghihimagsik. Ang takot na ito ay nagiging hadlang sa pagtuklas ng katotohanan, kaya maraming miyembro ang nananatiling sumusunod ng bulag. Ikatlo, marami ang nalilinlang dahil sa emosyonal na karanasan na napagkakamalang espiritual na katotohanan. Ang malakas na damdamin sa pagsamba, himala o seremonya ay maaaring magdulot ng panandaliang aliw at inspirasyon, ngunit hindi nito pinatutunayan na tama ang aral o ang simbahan. Ang karanasan ay maaaring magbigay ng ilusyon ng banalidad, ngunit ang tunay na pagsunod ay nasusukat sa katotohanan ng Biblia, hindi sa nararamdaman. Paano malalaman kung ang simbahan ay ayon sa Biblia? Paano na nga ba malalaman kung ang isang simbahan ay tunay na nakatayo sa salita ng Diyos? Una, si Kristo ba ang sentro? Ang bawat aral, patakaran at gawain ng simbahan ay dapat nakatuon kay Kristo, hindi sa tao, tradisyon o sariling kagustuhan. Kapag ang puso ng simbahan ay hindi kay Kristo, mababaw ang pananampalataya at madaling mailigaw ang mga miyembro. Pangalawa, Biblia ba ang pinakamataas na autoridad? Ang bawat aral at turo ay dapat sinusuri laban sa salita ng Diyos. Hindi sapat na may hawak na aklat o binibigkas ang talata. Ang salita ay dapat na patnubay at sukatan sa lahat ng desisyon at doktrina. Kapag ang salita ay pinapalitan ng opinyon, karanasan o revelasyon ng tao, malayo na ang simbahan sa tunay na aral. Pangatlo, may tunay bang bunga ng kabanalan at pag-ibig? Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabago sa puso, sa relasyon sa Diyos at sa pakikitungo sa kapwa. Kapag ang simbahan ay puro salita at ritual, ngunit walang bunga ng pagmamahal, kabanalan at kabutihan, dapat magtanong, totoo nga ba ang aral na tinuturo
Matinding paalala at hamon sa manonood, ang kaligtasan ay personal. Hindi ito minamana, hindi ito nakukuha sa pangalan ng simbahan o sa pagiging miyembro lamang. Hindi sapat na simbahan lang ang sandigan ng pananampalataya. Kailangan ang katotohanan, ang salita ng Diyos, at ang tunay na relasyon kay Kristo. Hinihikayat ang bawat manonood, buksan ang Biblia, huwag isara ang isip at huwag matakot magtanong o magsuri. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa puso at sa kaalaman ng katotohanan, hindi sa tradisyon o emosyonal na karanasan. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano makakahanap ng tunay na simbahan ayon sa Biblia, isang gabay upang hindi maligaw, upang tunay na lumago sa pananampalataya at upang masdan ang Diyos na si Kristo bilang sentro ng lahat ng bagay.